Nagdesisyon ang Golden State Warriors na tuluyang mag-all-in sa kanilang kasalukuyang championship window matapos i-trade sina Jonathan Kuminga at Buddy Hield papuntang Atlanta Hawks kapalit ni Kristaps Porzingis. Malinaw ang direksyon ng Warriors, palakasin ang koponan ngayon at samantalahin ang natitirang prime ng kanilang core. Ang pagdating ni Porzingis ay nagdadagdag ng laki, shooting at rim protection, isang uri ng big man na matagal nang kulang sa Golden State lalo na sa mga laban sa playoffs kontra sa mas matatangkad at mas pisikal na koponan sa West. Kapalit nito, isinuko ng Warriors ang batang potensyal na si Kuminga at ang shooting ni Buddy Hield kapalit ang isang veteranong mas akma sa sistema ni Steve Kerr at may karanasan sa mataas na antas ng kompetisyon. Sa panig ng Atlanta Hawks, mas pinili nila ang youth at flexibility. Si Kuminga ay isang athletic wing na may mataas na ceiling, habang si Hield ay agad magdadala ng spacing at scoring sa kanilang opensa. Habang ipinadala rin ng Warriors si Trayce Jackson-Davis sa Toronto Raptors kapalit ng 2026 na second round pick ng Los Angeles Lakers bilang bahagi ng patuloy na pag-aayos ng roster at assets. Hindi na hinahabol ng Golden State Warriors si Giannis Antetokounmpo matapos i-decline ng Milwaukee Bucks ang kanilang mga alok. Dahil dito, tuluyan nang lumihis ang Warriors sa ibang direksyon at pinili ang mas agarang galaw na naghatid kay Kristaps Porzingis sa kanilang koponan. Samantala, nalintikan na. Nasuspinde ng isang laro si Jackson Hayes matapos ang insidente kung saan itinulak niya ang mascot ng Washington Wizards sa gitna ng laro. Ayon sa liga, itinuring itong unsportsmanlike conduct kahit pa-mascot ang sangkot at hindi opisyal o manlalaro. Bagamat mukhang biro sa unang tingin, seryoso ang naging desisyon ng NBA upang ipakita na walang lugar ang ganitong kilos kahit pa sa mga light-hearted na bahagi ng laro. Para kay Hayes, isa itong hindi kailangang abalang maaaring makaapekto sa momentum at rotation ng kanyang koponan. Sa huli, malinaw ang mensahe ng liga. Kahit mascot, hindi pwedeng itulak, lalo na sa harap ng libu-libong fans. Samantala, matagal nang umiikot ang pangalan ni DeMar DeRozan sa Los Angeles Lakers. Tuwing free agency, tuwing trade deadline, laging may usok pero walang apoy. Pero ngayon, ibang-iba ang pakiramdam. Sa sitwasyon ng Lakers ngayon, si DeRozan ang pinakapaboritong destinasyon kapag nagkaroon ng buyout, lalo na't matagal na siyang inuugnay sa Los Angeles, ang kanyang hometown. Kailangan ng Lakers ng scorer na kayang umarangkada kapag bumabagal ang laro, lalo na sa playoffs kung saan hirap ang mga depensa at bawat possession ay mahalaga. Diyan pumapasok si DeRozan. Isa siya sa pinaka-consistent na mid-range scorer sa liga, may kakayahang gumawa ng puntos kahit walang play na binubuo para sa kanya. Sa crunch time, hindi siya natitinag. Eksakto ang hinahanap ng Lakers sa mga dikitang laban. Bukod sa puntos, malaki rin ang maitutulong ni DeRozan sa leadership at composure ng koponan. Sanay siya sa pressure, sanay sa malaking entablado, at pwedeng magsilbing steadying presence sa tabi ng mga superstar. Hindi lang siya scorer, siya ang tipo ng player na pumapawi ng droughts at pumipigil sa momentum ng kalaban. At kung pag-uusapan ang titulo, malaki ang tsansa ni DeRozan na mag-champion sa Lakers. Ang fit niya sa sistema, ang pangangailangan ng koponan, at ang timing, lahat nagtutugma. Matagal ang hinintay, maraming beses ng muntik, pero kung may pagkakataon na tuluyang magkatotoo ang DeRozan to Lakers, ngayon na yon. DeRozan with the catch and shoot three. Just a nice pass. Step. Cook DeMar. That's stir fried. Back.